super galing. Okay? So, talagang, andyan pa ba kayo? Can you turn on your cameras po kung nandyan pa? Kasi, teka, tingnan ko muna pala kung nandito na si DM Marco. Ayan. Wait lang. Nandito na ba si DM? Hi, DM. Andiyan ka na po ba? Parang wala pa, no? 8:15 kasi ang start ni DM. Ayan. Wala pa si DM. Wait natin. Andito na ba siya? Okay. Wala pa, no? Ayan. Sige. So, while waiting for our speaker, guys, no? Paano na lang, Son? Pa-send na lang ng iyong GCash number. Wow, may pa-GCash pala, no? May pa-GCash si Madam. Okay, so wait lang. Tingnan natin, andito na ba si DM? Wala pa si DM eh. 8:50. Kumain na ba kayo, guys? Sige nga. Pa-type naman sa chat box kung ano ulam nyo para lang attendance check. Kung nandyan ba talaga kayo. Ano ulam? Ayan. Sarap naman nun. Tilapia. Tubig lang. Grabe naman, Kriston. Diet yarn. Ayun. Sasarap naman yan. O, may biryani pa. Crispy pata. Oats. Oy, social. Ayan. Adidas. Wow, sarap. Adidas. Ano yung Adidas? Can fit. Okay. Ayun no. Ano pa yung tilapia? Dinengdeng. Uy, sarap. Sayote. Ang daming diet. Kasi parang 100 lang yung nag-chat. Yung 300 wala. Walang ulam. Pagmamahal na. Ayun no. Pritong isda. Excited na ba kayo, guys, to hear our very important speaker for tonight? No? Ang ituturo niya sa atin is ano yung dapat na mindset, no, in this business. Yan. Okay. While we are waiting, tingnan ko ulit. Andito na ba si DM? Yan. Hello po, DM. Nandiyan ka na po ba? Wala pa kasi siya sa list of participants. Pero baka na lang. Na-traffic lang si DM. Ayun. Sige. Okay. Kanta ka daw muna. Kanta mo. UM Jackie. Ay, NCRT Marian. Oo nga eh. Sino magsasample, guys? Sino dito magsasample? Ayan, sige. Ano, ano yung feeling nyo guys tonight? Are you excited? Super excited to hear DM Marco? Ako super excited ako. Kasi every time na napapakinggan ko si DM, no, ang dami kong learnings na nakukuha talaga. Tapos ngayon pa, di ba? Ngayon, 2 hours siya sa atin. Hindi, oo. Parang ganun. More or less, 2 hours siya sa atin magtutalk. Di ba? Excited na. Yan. Dito na ba si DM? Hello po, DM. Andiyan ka na. Teka, hanapin natin. Yan. Dat pala dinagdagan ko na yung icebreaker question. Charis. Okay. Sino magsasample, guys? Team, kung kayang mag-turn on ang camera later. Ayan. Oo, marami naman ang naka-turn on pala. So, right now, we are 419 in the room, no? Blockbuster. Ang daming gustong makapakinig sa ating DM Marco. Teka. Ayan. Guys, wag na kayo. Papasok na guys, malapit May na. questions kayo for mamaya. Hello po, BM Vibes.
Maganda na kayo guys ng questions for later. Wow, inutusan pala, no? Inutusan pala sa like, ayan, papasok na daw si DM. Okay po, thank you so much, DM. Ayun. Okay, papasok na si DM. Excited na ba kayo? Ako excited na. Parang kinakabahan ako. Wow, kinakabahan. Alam mo ako yung magtutok, no? Sige, wait lang. Excited na yun. So, super. Kanta daw po na ako. Hindi ako marunong kumanta, guys. Sorry. Marunong lang akong, kumain. Ganon. Eto na. Malapit na si DM. Huwag kayong mainip, guys. Andiyan na siya. Sorry, wait lang. Asan na ba si DM? At, busy kasi si DM. Ayun, andito na po ang ating super galing na guest speaker for tonight. Okay, so, hello po, DM Marco. Yan, so pero, Hello, good evening. good evening. Let me introduce you first, no? Our speaker for tonight. Ayan, okay. Eto na. No, coded September 28, 2017. Eto guys, hindi, ano lang talaga to, I'm super, kumbaga, talagang, ang tingin ko dito kay DM, ang galing, super galing, no? Di ba parang hindi ko ma-express. Pero, he is the youngest district manager at age 28 and fastest to be promoted in 6 years, no? With more than 4,000 manpower. Okay, top 1 district manager nationwide of ProLife UK 2024. Okay, top 1 area manager nationwide of ProLife UK 2023. Top 1 direct general agency of ProLife UK 2023. Top 1 branch manager nationwide 2021 and 2022. Largest agency force with more than 4,000 manpower nationwide. Okay, youngest Gamma Master Agency Award. Awardee 6th in the whole industry. Okay, ProLife UK's highest production in a year for a branch record holder. Then ProLife UK's most number of new recruits in a year, 1,200 plus record holder. ProLife UK's most number of newly promoted unit managers in a year, record holder. ProLife UK's most number of new recruits in a year for a unit, 200 plus record holder. $1 Million Roundtable member 2019, 3 times President's Club and 5 times PALC qualifier. So guys, pinapalakpakan to. Let us all welcome, no, we do DM Marco Alejandro. Ayan. Hello, thank you so much. And I'm so happy to be here. Thank you for waiting. And ang goal natin this evening is to really appreciate our business and you will learn something. Okay lang ba yon? So that our business will improve and of course our life will improve as well. Ayan. So share screen lang ako. We will talk about agency business. This So, meeting is being recorded. okay lang ba yon? Pag-usapan natin ang agency business and this is not a normal career lang, no, na part-time lang. Okay, hindi ito na parang pumasok ka lang to earn 3,000 per month. Pwede naman at the start, pero wag natin isipin na hanggang doon lang yon. I remember when I was second month pa lang ako sa Pru. Second month pa lang ako sa Pru, ah. And si Mother siya is a branch manager. And alam niyo saan ako nakaupo? Nasa pinakaharap ako. Nagsasalita siya. Second month ko pa lang sa Pru, ang goal ko lang noon is to earn 3K a month. Okay? And then nung napakinggan ko siya, sabi ko pa, hindi. Okay? Hindi lang to pang 3,000 a month. I need to do my best. Okay? Kasi imagine, mataas na yung position ni Mother siya. And then she joined Pru. Tingnan nyo naman yung mga perlas. Okay? Yung mga, alam nyo ba yung mga perlas na yun? Kasi siya nag-recommend saan ko bibilin yon.
Okay lang ba? Konting chismis lang. Sabi niya, Marco, dito ka bumili ng mga perlas. Alam niyo kada isang perlas magkano? Do you want to know? Kada isang perlas, guys, 6 digit. Kada isang perlas, ha. So, kung makita niyo si mother siya, madaming yung perlas dito, hindi ko alam kung 20 plus ba yon, alam niyo na. Okay? And that is because of agency business. But before that, magpakilala muna ako. Okay lang ba yon? So, I am Marco. I'm from Zamboanga City. Pumunta ako ng Manila 2016. Ang dala-dala ko lang, lisensya ko, which is a CPA license, 10,000 salary, and my energy. Okay? 10,000 baon pala, 10,000 savings pambayad sa dorm. Although may trabaho naman ako at that time. Okay, may papasukan akong work. So alam ko every month makaka-receive na ako ng 16,000. Okay, so that's my background. Punta ko ng Manila, 5 lang kilala ko. Pero right now, madami na tayong kilala. Okay. So, this is my family. So, 2016, single ako, walang jowa. Dito ko talaga na-build ang family ko. This is my wife, BM Jude. Currently, she is the #1 branch nationwide. Last year, she is the top 2 branch nationwide. Ito naman si Oli, ang future recruit namin. And buntis si wifey ngayon, 4 months na siya. As a family, we love to travel. We normally travel minimum 5 times a year internationally. Locally naman, halos every month. Halos every month for local travel. Yan yung um, yun namin. Pastime namin as a family. Pastime. Okay. So, okay lang ba? Let's start na. Ayan. Wow, we have 400 attendees, no? So, happy to be here. Wow. So, nasa business, we produce 1 billion. So, ang business na to, hindi lang siya petiks-petiks na 1,000 lang. No, we are talking about billions. Okay? And nangyari ba yun agad-agad? Hindi. I-share ko sa inyo paano siya nangyari. And this business is a billion peso business. Okay? Ayan. So, we didn't do it alone. Ito yung mga teammates natin, mga BMs natin. So, I remember when I was starting my job, sabi ng HR sa akin, 10 hours daw ako magtatrabaho. Sabi ko, sige po. Pero ang bayad daw is 600 pesos lang per day. Okay? Kayo ba? Sa mga part-timers dito, okay? Na-compute nyo na ba magkano ang per day na salary nyo? Wag natin compute, wag natin computein per month. Compute natin per day. Bakit? Bakit per day? Because from there, you know your choices. You know your options. Tama ba? So for my case, 600 pesos ang option ko. Number 1, hindi ako mag-samgyup. Kasi mauubos ang pera ko dyan. Number 2, hindi ako pwede mag-grab. Dapat commute. Dapat angkas. Dapat hindi rin ako mag-party. So nakita nyo, yung choices, very limited. Sabi ko pa, hanggang kailan tong ganito? 10 hours, siguro sa first year ko, 600 peso. Second year, magkano na kaya? 10 hours, siguro sa 800 pesos. Maybe kung mag-increase. And alam nyo ba, hindi ko na naranasan ang second year. Bakit? Sa first year pa lang, sabi ko pa, iwan ko na to. First year pa lang, nag-full-time na ako kay Pru. Bakit, alam nyo ay, bakit? In 10 hours, ang dami kong pwedeng gawin dyan. For Pru ha, ang dami kong pwedeng gawin for Pru na I can earn thousands in 10 hours. Okay? I can make pwede pa ako mag-gym, pwede pa ako mamasyal, pwede pa ako magkape. Nakita niyo yung difference? For 10 hours. Sabi ko pa second year, alis na ako. Pero, compute lang, third year siguro, 1,000 pesos na ako per day. Fourth year, hindi lang salary ang umi-increase ha. Yung trabaho rin. Okay? Yung oras sa trabaho din. And so on and so forth. So, inestimate ko na lang yan for my profession. Kayo, na-estimate nyo na ba ang career track nyo? If you will pursue corporate career, there's nothing wrong naman. Nakatulong naman to sa atin. Pero, our goal is to live and do our best here in Pru. So, when I encountered Pru Life UK, sabi ko pa, wow, ang ganda ng offer ni Pru. Nakakatulong ka na sa ibang tao, you will also earn 45% plus 10% override pag magre-recruit ka. Tama? You can earn commission
You can earn passive income pa na 10% kung magre-recruit ka. Ito, performance-based. What if nagawa mo in 1 hour? Yung 9 hours you can already enjoy or you can do more. So nakita nyo yung difference? Performance-based. Okay? So, ano nangyari sa akin? When I was a part-time, syempre, unang mangyayari, may magbabago sa schedule nyo. Tama ba? May magbabago sa oras nyo. Yan yung number one difference na dapat magkaroon sa inyo. Hindi pwede nag-part-time ka dito tapos walang nangyaring bago sa routine mo sa buhay or routine mo. Okay? Yung nangyari sa day-to-day basis. So ako, may nangyari. Bago, part-time. Preparation, travel time, day job, personal time, ayun. 10 p.m. to 12 noon, 12 midnight, may PruLife UK na. So nakita niyo yung difference. Ang outcome niyan, day job ko 600 pesos, personal time, Pru, I have the opportunity to earn 5 digit. Tama? Alam niyo ba, every time you sell 36,000 PAA, you can earn 5 digit. Okay? So nakita niyo, dapat may magbago sa oras niyo. Kung wala, then walang magbabago. Weekend naman, may nagbago naman. Okay? May Pru na ulit sa dulo. Pero nakikita ba, ano yung napapansin nyo? When you have a part-time mindset, ano napapansin nyo sa scheduling ko? May napapansin ba kayo? Laging nasa dulo si Pru. Laging nasa dulo. Yung priorities, nakikita nyo, sa dulo lagi. Kahit alam ko naman na mas malaki ang kita ni Pru. Kahit alam ko naman ha. And alam ko naman na mas maganda ang environment ni Pru. Imagine nyo dito, libre ang training, libre ang pagkain. Konting galaw mo, may incentive. Konting galaw mo, may awards. Alam ko naman yun. Pero bakit kaya lagi sa dulo si Pru? Because of part-time mindset. Bakit? Employee mindset pa rin. Okay? Employee mindset pa rin. We always think na part-time lang naman to. Empleyado talaga ako. And there's nothing wrong naman. Bakit yun? Because mas focus tayo sa salary. Sobrang excited natin 15 and 30. And that's normal kasi we live through that wiring. Pero we don't know na pwede naman every week kumita, di ba? Sino excited dito every Tuesday? Sino excited? Type me naman sa chat box if you're excited every Tuesday pag naka-receive kayo ng Viber message. Pwede naman pala every week. Bakit maging excited pa ng 15:30? Tawag dyan, droga. Joke lang. Okay? So, if you want to shift, okay, you want to have something na magbago, you need to appreciate ito. Itong 10 p.m. to 12 midnight for Pru. Hindi naman pwede dyan lang eh. Pwede mo pala kawakan yan. You need to shift your mindset from being an employee to entrepreneur. And alam nyo ba ano ang greatest equalizer? Ano mean ng greatest equalizer? Meaning nun, ito yung pantay-pantay tayong lahat. Walang mayaman, walang mahirap, walang talino, walang bobo. Okay? Ang greatest equalizer is time. Lahat tayo may 24 hours. The question is, paano mo gagamitin yung 24 hours? For my case, buti na lang, mabilis ako makarealize, ginamit ko yung 24 hours ko dyan. Nakita nyo? Mostly kay Pru na napupunta. Ini-insert. Okay? Alam mo, mag-CR ka lang sa office, pero 30 minutes ka nag-CR. 30 minutes ako nag-CR, pero nag-approach ako doon. Medyo maganda yung CR ng office. Approach. Okay? Insert. Habang nagkakape, approach ng 10. Habang kumuha ng tubig sa tumbler, approach agad ng 10. Mga ganon. Magagawa ng paraan eh. Weekend. Okay? PruLife UK yan. Entrepreneurial mindset na. Hindi na yung part-time mindset na, okay, 2 hours lang. Sa dulo na ilalagay. Hindi. Nasa yun mo na, nasa lifestyle mo na ang pagpupro. Okay? And actually, magagawan talaga siya ng paraan. Magagawan talaga siya ng oras. Parang sa airport. Nakita niyo tong picture na to? Di ba kapag ang flight mo 2 p.m., siguro 8 a.m. nandun ka na. Tama? 2 p.m. pa yun ha, pero 8 a.m. nandun ka na. Bakit? Kasi sobrang excited natin. Gumawa talaga tayo ng paraan. Ika-cancel natin anong pwedeng i-cancel. You know why?
Time is a created thing. To say I don't have time is to say I don't want to. Pag sinabi niyo wala kang time for Pru, pag sinabi mo sa akin na wala kang time for Pru, automatic yun. Nang sabihin ko sa'yo, ay hindi, ayaw mo lang talaga gawin. Okay? Time is a created thing. If gusto mo talaga, gagawa ka talaga ng oras. Kahit anong oras yan, kahit 20 minutes lang, isingit mo, 10 minutes isingit mo. Again, time is a created thing. Okay? So, 2018 journey, this is what happened to me. September ako nag-join, 2018, full-time na ako January. January to June, I'm already earning 80,000 a month. At this time, ang nagbago sa buhay ko is, nakatira ako sa shared apartment, 5 kami sa room. Lumipat na ako sa tapat ng Greenbelt sa Makati. Mag-isa ko na sa condo. Yan yung first lifestyle change nangyari sa akin. And that's a game changer. July to October, 200,000 per month. November to December, 250,000 a month. Ang nagbago sa buhay ko, hindi na ako tumitingin sa menu sa restaurant. Okay? Basta alam ko may tao doon, feeling ko ma-afford ko. Kasi more than 250,000 a month eh. So, dyan din, nag-start na rin ako lumaki. Tumaba. So, imagine if I will pursue as a CPA, maybe after 5 years pa, I will earn 90,000. Pero that's a very optimistic projection, no? Maybe 50,000 lang. Pero for Pru, very big. Kaya sabi ni Jim Rohn, profits are better than wages. Wages make you a living, profits make you a fortune. So, importante pa rin naman ang salary. There's nothing wrong naman. You need to still do your best sa company nyo. Huwag kayo maging tamad dyan. Galingan nyo pa rin, pero galingan nyo rin sa Pru. Pero if you want a fortune, okay, focus on profit. So, okay lang ba I will share a book sa inyo? Okay lang ba? I will share a book. And itong libro na to is called The Millionaire Master Plan. Okay, nung binabasa ko to, sabi ko pa, wow. Meron palang to become a millionaire, meron pala talagang step by step. Pero of course, but at that time, I already know it. Na-confirm na lang yung mga knowledge. So there's levels of wealth knowledge. And while I discussing it, you assess yourself kung nasang level kayo. Okay lang ba yon? Kung nasang level kayo. Okay? Let's start with level 1. Infrared level, ang tawag dito, madami kang utang. So lahat tayo nag-start dyan. Lahat tayo nag-start dyan. Even ako, when I started, dami naman akong utang eh. Utang kanino? Sa magulang ko. Okay? Kasi sila nagpaaral sa akin, sila nagpakain. Sila nagbigay ng 10,000 pang apartment. Utang yun. Okay? Pero syempre, as you go on, if you want to level up, dapat magiging survivor ka na. Ano yung survivor? Survivor is you know ano ang mahal, ano ang hindi. You know the needs, you know the wants. Hindi ka nagagastos ng more than kung magkano meron ka. Hindi ka na magagastos ng advance. Okay? Survivor yan. Red level. Ang orange level naman, sabi sa libro, dito, masipag ka na. Kasi alam mo, kailangan mo kumita ng malaki. Mas sumisipag ka na. Nagkakaroon ka na ng additional income, sideline, okay? Orange level yan. Next level is what we call yellow level. Sa orange level, masipag ka na talaga magtrabaho. Nag-overtime ka, nagbebenta-benta ka siguro ng konti-konti. Pero if you are yellow level na, dito, alam mo na yung word na profit. Nagbebenta ka na. Okay? Ito na yon yung level kung saan you became an agent already. Alam mo na yung 45%. Alam mo na pwede ka naman kumita kahit hindi ka magtrabaho ng 10 hours. Tama? Profit ang tawag dyan. Yellow level. And alam nyo ba? Yung mga red level, hindi nila naintindihan yung mga yellow level. Hindi nila naintindihan. Kasi ibang level knowledge eh. Ibang wealth knowledge. Sila, ang nasa utak nila, paano lang sila mag-survive. Ang yellow level, hindi. Ang yellow level, nasa utak nila, paano kikita. Tama? Nakita niyo yung difference? Maybe, some of you nasa orange level pa. Ang nasa utak nyo lang magtrabaho ng sobrang sipag.
Yung knowledge nyo wala pa sa yellow. Until ma-realize nyo na ang 45% commission will make you rich, hindi wala ka pa sa yellow level. So nakita nyo yung level of wealth knowledge. Siyempre tayo, wala pa tayo sa pro nung time na yun. Alam natin magtrabaho lang. Pero nung pumasok tayo sa pro, madami nag-share sa atin, yung knowledge mo, nag-increase. Okay, magbenta pala ako ng madami para mas madaming kita. Nakita nyo? May next level pa dyan. Do you want to know ng next level? The next level is green level. Ang green level, ang sabi dito, ito yung mga tao na kumikita ng millions in pesos. Millions in pesos. They create money through a team. They create money through a team. Meaning, nagbi-build sila ng team. Meron silang recruits, meron silang teammates. Kung rookie ka, hindi mo maintindihan yung green. Hindi mo maintindihan na bakit maging unit manager. Kasi nga, ang knowledge mo, nasa orange pa lang. Okay? Pero, pag nasa green ka na, kapag ang knowledge mo nasa green level, sobrang gusto mo mag-recruit kasi alam mo, mas madaming pera dun. Okay? Right now, maybe habang nagsasalita ako, hindi mo magets. DM, ba't ba kailangan mag-recruit? Meaning lang nun, nasa yellow level pa lang yung knowledge mo. Pero it is my prayer that after my talk, you will become a green level. And alam nyo ba, there's a level pa above green? Yes, meron pa. Tinatawag natin blue level. Ang blue level, ito yung mga BM level. Area manager level. Blue level is you create money through multiple teams. So mga blue level, ang nasa utak nila, sino kaya ang next leader? Sino kaya maging next manager? Sino kaya maging next na ganito? Yun ang nasa utak nila because money is mas madami sa blue level. Sabi sa libro, if you're in the blue level, kumikita ka ng 1 million in US dollars. So meaning 58 million plus. Yung mga orange level, hindi nila maintindihan yung green, yung blue, yung yellow, hindi nila maintindihan yan. Yung mga yellow level, yung mga ayaw mag-recruit, hindi rin nila maintindihan yung green, yung blue. Pero it is my prayer that you will learn or upgrade to green level and blue level. And alam nyo ba, after blue level, mayroon pang 3 levels up. Meron pa. Purple, indigo. So ngayon, ang binabasa ko about purple. Gusto ko maging purple level. Kasi ako, sa level ko ngayon, nasa blue level ako. Tama? So right now, after my talk, ang goal ko maging green level kayo. Okay lang ba? Ang goal ko is maging green level kayo. So, let's talk about agency business. Great vision without people is irrelevant. Kahit gaano kaganda yung vision mo, kung wala kang tao under you, wala lang din. And where there is no vision, people perish. Let's say, bibigyan kita ngayon ng 1,000 manpower, pero wala ka naman pangarap sa buhay. Yung 1,000, they will suffer. So, ano ang dapat? Number 1, you need to have a vision and you need to have a people. Okay? So, when I joined, meron na akong vision. Okay? Ang vision ko is to build an insurance agency. Parang accounting firm, auditing firm, law firm, real estate agency. Anong common dyan? May tao, may recruit. Tama? Ayoko gumawa ng accounting firm kasi every month may deadline. Okay? Mas gusto ko insurance agency. And hindi lang yung vision ko is 5,000 per month, 10,000. Hindi. I'm talking about hundreds of millions, billions. So, there's a vision. And the next is you need to have people. Okay? Kayo ba? Meron bang ganon? So, I hope you will start to have a vision. So, when I had a vision, I need people. 2018, nag-start ako with 1 manpower. I ended up 59. 2018. In 1 year, 1 naging 59. Kalahati dyan, direct ko. Kalahati dyan, direct recruits ko. Ito ang paniniwala ko, guys. If you want to become a unit manager, 20 manpower, di ba? Dapat yung 20, direct mo. Huwag mo iasa sa ibang tao. Normally, when we want to become a manager,
tapos hindi natin na-hit, automatic, sisisihin natin, teammates ko kasi hindi nagre-recruit eh. Hindi. Ikaw dapat ang 20. So for my case, 30 direct ko dyan. 2019, we became a unit. 59 naging 250 manpower. 250 naging 750. 750 naging 1,500. 1,500 naging 3,000. 3,000 naging 4,500 currently. Saan po nanggaling ang 4,500? Doon sa 1. Doon sa 2018. Okay? And I will share to you paano siya nagawa. Okay lang ba? Ready na ba kayo? Ayan. Yan yung mga first recruits ko. 2018 yan. Kita nyo? Dalawa lang yung nagstay dyan. Si AM Ronel right now and si magiging soon to be BM Jeff. And then, we started to build. Manage them well. Yan yung mga day awards namin. If you notice, most of them here are branch managers and unit managers na. We are growing in family. Ayan. Ganyan yung naging transition ng agency business. So, saan nakakuha ng recruit? Sino ang magbibuild ng team mo? Gusto mo malaman sino magbibuild ng team mo? You want to know? Recruitment, number 1, ikaw. Number 1, ikaw. Dapat sobrang dami mong recruits. Alam nyo ba, meron akong bagong recruit. Ilang spin-off na nagawa ko? More than 10 na yan, na unit. So, I need to rebuild and rebuild. Alam nyo ba this year lang, may na-recruit ako. Okay lang ba ikwento ko sa inyo yung bagong recruit ko? Pero wag kayong magulat ha. Kasi itong bagong recruit ko, mas magaling pa to sa mga na-recruit ko before. You know why? 1 month pa lang. Alam nyo ilan na recruits niya? 1 month pa lang ha. Ilan ang recruits niya? Direct ha? 40 direct. 1 month. 1 month pa lang. Okay? Lahat paid exam na. 10 na ang nakakapasa. Direct recruit 40 yun. Mamaya ikwento ko sa inyo paano niya ginawa. Okay? Pero ang ginawa niya simple lang din eh. Anong tinuro ko sa kanya? Ginawa niya lang talaga. Ang maganda sa kanya, wala siyang ibang idea. Anong shinare ko sa kanya? Sinunod niya lang din talaga. And of course, meron siyang mga ginagawang, unique things which I will share. Next, sino pa magre-recruit? Sino pa mag-build ng agency mo? Next is your AUM or your core leaders. Siyempre, when you recruit, some of them makakuha yung vision of building an agency. So, magre-recruit din sila. So, dadami na kayo. Ikaw nagre-recruit, sila nagre-recruit, dadami na kayo. Automatic, mga 10, kaya yan. Next, yung mga engaged rookies, yung mga bagong pasok. Gusto rin nila maging assistant manager, gusto nila maging junior manager, they will also recruit. Engaged part-timer. Magre-recruit din sila kasi may mga incentive tayo. Taiwan, kaka-extend lang, tama? 7 recruits lang yon. Kaya yung bagong recruit ko, sabi niya, DM, meron bang 4 seats sa Taiwan? Meron daw 4 seats sa Taiwan. Kasi 7 times 4, 28 lang yun eh. 40 na siya. Kaya chinat ko agad yung head of recruitment. Sabi ko, Madam, meron bang 4 seats? Sabi niya, DM Marco, hindi namin nilagyan ng seats kasi wala naman makakahit niyan. 1 seat lang yan. Sabi ko, ma'am, baka meron. Sabi niya, sige, check ko. Baka meron, di ba? Full-timer, yan ang magbibuild ng team mo. Ikaw, AUM coordinators, engaged rookies, part-timer, full-timer. So imagine nyo, magre-recruit lahat yan, madali lang lumaki. Yun nga lang, bakit sila magre-recruit? Bakit sila magre-recruit? Bakit sila magre-recruit? May idea ba sila of recruitment? It will start with you. It will start with you. Ikaw dapat nagre-recruit ka rin para makita nila, ba't ba to si Carl nagre-recruit? Ba't to si AUM Carl nagre-recruit? And bakit may mga recruit siya? Ako nga, mag-recruit na rin ako. Siyempre, kakausapin mo rin sila. Pina-attend mo dito sa training natin ngayong 8 p.m. Kasi ako magtutok. So, narinig nila ako, baka magre-recruit na rin sila. O, di ba? Your team will start to grow. Saan ka makaka-recruit ngayon? Okay lang ba i-share? Paano maka-recruit ngayon? Yung mga nag-work ngayon? Okay. Number 1, social media ads. Madami ka may na-recruit, Instagram. Madami ka na-recruit sa Instagram.
Mga Rookie Eye Flyers Club na. Bakit sa Instagram? Kasi sa Instagram kasi, nandun na yung mga tao ngayon. And sa Instagram, mga tao ngayon doon, gusto nilang gumanda yung buhay nila. Okay? That's why when you offer a part-time job, they will grab it. Lalo na pag makita nila Instagram mo, ang dami mong travels. Tayo, yun naman ang strength natin eh. You can recruit there. Ang dami namin na-recruit, social media ads, Instagram. Direct FTF recruitment. Ito, automatic, approach ka lang dyan. May nakita kang nagbebenta ng ganito, basta college graduate approach. Diretsahan. Offer mo lang. Sa mga kaibigan mo, direct FTF recruitment. OJT recruitment. Ang daming graduating ngayon, guys. Ang daming graduating. Naghanap sila ng OJT. Pwede sila. Staff recruitment. Ito pa sa mga UMs na to. Passive recruitment hiring websites. Ito yung mga, may mga website that is for free, makaka-recruit ka. Online jobs PH. Be creative lang talaga. Fresh graduate recruitment, saan sila mahanap? Do you want to know saan sila mahanap? Mga fresh graduate? Type mo lang sa Google. 2023 Civil Engineer Board Passers or 2023 CPA Board Exam Passers. Lalabas mga pangalan. Anong gagawin mo next? Add mo sila lahat sa Facebook. Okay. Add mo lahat sa Facebook. Para yung Facebook mo, madaming prospects. Okay. Warm market. Social media hiring groups. Dito may na-recruit kami. May na-recruit kami. Alam niyo ba saan namin na-recruit? Sa Siargao Travel Group. Siargao Travel Group. May na-recruit kami doon. Alam niyo paano namin na-recruit? Nag-post yung agent namin. Nag-post siya doon ng travel niya. Tapos sinabi niya lang, this is a free travel. Nag-enjoy ako sa lugar na to. Mga ganon. May nag-message. Paano po yung free travel? Ayun. Alam niyo yung recruit na yon, 2 million ng APE. 2 million na yung APE. Cold market, yun. Client referrals. TikTok Live. Ayan, ang dami namin na-recruit sa TikTok Live. Although medyo mahirap lang kasi nababan. May mga rules lang. Pero kung ma-master nyo. So these are the things where you can recruit. Okay, madami dyan. Ang tanong lang, gagawin mo ba? Okay, gagawin mo ba? So yung recruit ko na 40, saan niya nakuha? Do you want to know saan niya nakuha? Ng mga recruits niya? Nakuha niya sa warm market tsaka fresh graduate recruitment. Diyan niya nakuha. Paano niya nakuha? Later, I will show to you. Madami siyang ina-approach ha. Hindi siya swerte. Ang dami niyang ina-approach. Alam niyo ano oras siya natulog? 4 a.m. 4 a.m. siya natulog. Pero ang strength niya, alam niyo nasan? Ang strength niya, very targeted siya. Gumagawa siya ng Excel file, nililista niya lahat ng friends niya sa Facebook. Lahat ng kakilala niya, lahat ng naging simula from elementary, mga teachers niya, pinupuntahan niya, tinatanong niya kung meron bang kakilala na gusto mag-join, and so on and so forth. Mamaya, share ko sa inyo, paano na recruit. So, ang tanong, saan mo ilala? Saan sa oras mo ibibigay yan? Saan dyan? Kung part-timer ka, you need extra time. Kung full-timer ka, you need to manage your time. Tama? Saan mo ilalagay? Yung mga green, nakita niyo yung mga green? Yan yung mga tinatawag na passive. Kahit tulog ka, may nagre-recruit for you. Yung yellow, yan, kailangan energy mo talaga. Okay? Saan mo ilalagay? It's up to you right now kung saan mo ilalagay. For my case, when I was starting, ang recruitment oras ko, alam niyo anong oras? 1 to 6 p.m. Tsaka 9 p.m. to 12 midnight. 1 p.m. to 6 p.m., 9 p.m. to 12 midnight. So, ito yung strength nung bago kong recruit. Ang strength ng bago kong recruit is magaling siya mag-convert. Magaling siya mag-convert ng recruit. Alam nyo, tabletop siya. Wina-one-on-one niya lahat. Anong slide gamit niya? Slide ko lang din. Yung tabletop slide, normal BYB slide, pero 30 minutes lang. Pero ang maganda sa kanya is very personalized.
Very personalized yung atake niya. Same slide. Pero kinakausap niya talaga ng masinsinan yung recruit. Okay? And face-to-face interview din siya. Face-to-face interview. Tabletop, tsaka sabi ko nga sa kanya, bro, meron naman tayong Zoom BYB eh. Dalhin mo na lang doon. Sabi niya, hindi DM. Gusto ko ma-convert ko talaga sila. Isa-isahin ko talaga yan. Ayun. Pagod din talaga siya. Pero, 40 recruits naman. Di ba? So, ganon ang buhay. Okay? Pero kayo, saan ang pinaka-effective dyan? Do you want to know saan ang pinaka-effective? So far, ang pinaka-effective is Hotel BYB. Pinaka-effective. Lalo na kapag nasa harap talaga sila nakaupo. Second pinaka-effective, tabletop. Third pinaka-effective, face-to-face interview. Next, FTF BYB. Next, interactive BYB at yung may mga laro and so on. Zoom BYB, TikTok Live. Yan yung mga in order ng very effective. Sino yung madaling ma-recruit? Do you want to know sino yung madaling ma-recruit? Gusto nyo malaman sino madaling ma-recruit? May mga characteristics ng madaling ma-recruit. Okay. Ang characteristics ng madaling ma-recruit is number 1, lahat ng masisipag. Lahat ng masisipag, sobrang daling rekrutin. Number 2, matatalino, madaling rekrutin. Perfect combination kapag masipag na, matalino pa, sobrang daling ma-recruit. Kasi bibigyan mo na lang sila ng desire. Hanapin mo yung desire nila, yung greatest why nila. Once you able to find ano yung greatest why nila, ma-recruit mo siya and most of the time maging successful siya. So ang tanong, saan makahanap ng hardworking tsaka intelligent? Do you want to know saan makahanap ng hardworking tsaka intelligent? You need to think. Number 1 dyan, yung mga PRC board passer. Hindi pwede tamad sa PRC board passer. Dapat nag-aaral ka talaga. And most of the time, matatalino sila. Hardworking, saan mahanap? Dun sa mga trabaho, mahirap yung trabaho. Ano ba mahirap yung trabaho? Mga food, nasa food industry. Mahirap ang trabaho nila. Nakatayo lagi. Service crew, restaurant. Ang dami naming manager from service crew, tsaka restaurant. Mga matatalino, nasan ba sila? Hanap ka lang ng course na medyo mahirap makapasa. Hanapin mo sila. Perfect combination, hardworking, tsaka intelligent. So, kami, automatic yan. Alam namin sino ang targetin. Okay? So, kayo din, targetin natin hardworking, tsaka intelligent. Saan sila mahanap? Instagram, LinkedIn, Facebook. Okay? Nandyan sila. Ngayon, when you are building your team, always yun ang isipin that this is your business. Not the business of your unit manager or your branch manager or district manager. This is your business. Kahit 5 ka pa lang, 10 ka pa lang, imagine this is your business. Huwag nyo na hintayin pa si UM. Be thankful. Kapag may incentive si UM, let's be really be grateful. Pero always imagine this is your business. Yung 5 recruits mo, 10 recruit mo. So meaning, whatever happens to your team, wag natin isisi sa mga leader or kung sino man because that's your business, that's your responsibility. And since that's your responsibility, ako when I was building my team, meron akong pa-incentive. Pero hindi naman madami talaga, simple lang. Sabi ko lang, guys, sino makarecruit ngayon? Magiinuman tayo. Mga ganun lang, ganun ka simple. Di ba? Magbabudget lang ako ng 1,000 pesos. Okay? Sabi ko sa kanila noon, sino mga ka-recruit this month, mag-1 baht tayo. Alam mo yung 1 baht? Okay, isang bote lang yung libre ko. Mga ganon, I just return back. Tapos, syempre, kapag may incentive si UM, syempre, I need to take advantage of it. Ina-announce ko talaga, binabenta ko talaga sa kanila, guys, may Taiwan incentive, may ganito, may so and so forth. Activity-based yan. Meron naman career orientation, cash incentive, conversion, kapag may naka-convert, dinner. So, pili ka na lang dyan. Hindi naman sabay-sabay. Okay? So, mga ganyan. Our business, okay, if we will not recruit, our business will die immediately. If we don't manage recruit, our business will die slowly. So, imagine kung hindi ka mag-recruit, automatic wala kang negosyo. Meron kang self-employed ka.
Pero kung nagre-recruit ka, you have a business. And kapag hindi mo na-manage yung recruit, your business will die slowly. And our joy is to find and help people achieve their dreams and be part of their success. So imagine nyo guys, ito yung mga na-recruit ko. Yan yung mga branch managers ng Global District. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 are my direct, 3 indirect. Okay, actually meron na yung isa dito. And this, next month, we'll promote more, 2 more. So these are the people na nirecruit natin and we manage them well. And of course, hindi ganyan ang itsura nila when they joined. Okay? Mas pumopogi lang talaga kapag may pera. Okay? Mas pumopogi at saka gumaganda kapag may pera. So, those are my BMs. And most of them, 80% are agency owners. And I'm rebuilding again. Okay, yan yung mga managers natin. Ang goal natin, maging BM na rin si Jefferson. So this is the career track natin. For my case, I became an MDRT, a unit manager in 1 year. In 2 years, naging branch manager tayo. In 2 years, naging area manager. In 9 months, naging district manager. Guys, gusto nyo malaman magkano income per level? Okay lang ba i-share ko sa inyo magkano income per level? Para lang matanggal na yung mga 3,000 per month na goal. Okay? Although it's okay, we start with that. Ako naman, 3,000 lang naman ang goal ko dati eh. Pero gusto ko kasi mawala na yung pipitsugin lang naman tong career na to. Wala nang ganun. Okay? I will share to you anong income per level. Pag MDRT ka, minimum 200,000 per month. Mga JUM namin, earning 150K a month. 10 recruit lang yan ha. 150K a month, mga JUM namin. Unit manager, average, 200 to 300K a month. Guys, kung magpa-franchise kayo ng kung ano-anong negosyo, masaya na kayo sa 30K na malinis. Masaya na kayo. Okay? Masaya ka na nun kasi most of the time lugi ka pa. Maganda lang pakinggan, I'm a franchise owner and so on and so forth. Maganda lang yung pakinggan pero sobrang sakit sa ulo nun. Abonado ka pa. Okay, dito. Imagine 300K a month. A branch manager, magkano income ng branch manager? 1 million a month. Average. Okay. Ako, when I was a branch manager, I'm earning 3 million plus per month. Secret na lang natin, okay? Sabi kasi ni mother siya, share ko daw talaga. Area manager, magkano income ng area manager? 1 million per week. Guys, hindi ko sinasabi, hindi ko sinashare na dahil hindi ako nag-over, hindi ako nag-exage siya. Ang sinashare ko yung minimum pa. Hindi ako nag-exage. District manager, secret. Okay. Basta alam nyo, mas mataas than area manager. This is my income when I was a unit manager. Okay, nung pandemic. Every week, ganyan yan. Saan ang galing yan? Recruits. Because I am building a team. I'm a unit manager but I'm earning that much. So, we need to recruit. Ako alam nyo ba, araw-araw nasa utak ko lang recruitment. Because recruitment is the lifeblood of our business. Okay? Kayang-kaya nyo hanggang December. Yung teammate ko nga 40 in 1 month. Alam nyo ba goal niya by the end of the year? Do you want to know magkano ang goal niya by the end of the year? 300 daw siya. Lagi niya paulit-ulit niya sinasabi sa akin. Sabi niya, DM, gusto ko by end of the year 300. Ako naman, support. Also support. Pero kapag nagawa niya yon, legendary siya. Imagine. So ano man nagbago sa buhay natin? Bumili tayo ng kondo. Diyan tayo tumira ngayon. Pinaparent ko na yan. Sasakyan, lupa. Bumili tayo ng resort. 80% nabubook yan every single month. Mahilig ako ngayon sa mga hectares na lupa. Okay, I have around ilang hectares na ng lupa? Mga
6 hectares ata na ang nabili ko. Okay. Ayan, dyan ako nakatira sa Portofino, sa sasakyan ko, and nagpapatayo ka ng bahay na ibebenta ko lang din, na may swimming pool. So those are the things that changed in my life. Okay? So ang point ko lang guys, seryosohin natin ang recruitment, okay? Seryosohin natin ang recruitment. Pru can change your life. So guys, may problema ba kayo ngayon? Sa Pru problems ha. Problems are not stop signs. They are guidelines. So paano ba to? Example lang. Ang problema mo ngayon sa Pru, let's say, wala kang makausap. Wala kang presentation. Problema yun, di ba? Tama ba? Wala kang presentation. That's a problem. Meaning, hindi ibig sabihin, stop sign yun. Ang ibig sabihin ng guidelines. Sinasabi lang sa'yo, galingan mo sa prospecting tsaka approach. Galingan mo sa prospecting and approach. Ganon. Every problem, nagbibigay siya sa'yo ng guideline. So, kung problema mo is presentation, wala kang naprepresentan, sinasabi lang sa'yo, galingan mo kasi sa prospecting tsaka approach. Okay. Example, madami ka naman naprepresentan. Ang problema mo na ngayon, wala kang nako-close. Ang ibig sabihin lang nun, guidelines yun na sinasabi sa'yo, galingan mo mag-present. Kailangan matuto ka sa mga magagaling mag-present. Okay? So, huwag nyo isipin na, hala, may problema ako ngayon na. Siguro hindi ito para sa akin. Okay? Huwag ganon. Sinasabi lang nun, sinasabi lang sa'yo na ito gawin mo. Dito ka mag-improve, and so on and so forth. Okay? Last slide ko na to. Sabi ni John Maxwell, do you want your tomorrow to be better? Gusto niyo ba ma-make sure na yung tomorrow niyo will be better? Do you want to make sure? Lahat naman tayo, di ba? We want our future to be better. Sino dito gusto yon? Type me naman sa chat box if you want your future to be better. Ayan. Wow, very active talaga ng Eslia District. If you want your future to be better, sabi ni John Maxwell, personal growth is the only guarantee that tomorrow will get better. Ano ibig sabihin nito? Tagalog ko na lang. If you want maging okay yung bukas mo, and guaranteed you need to invest in yourself. If you will invest in yourself, guaranteed yun, maging better ang tomorrow. Tomorrow, hindi ka na down. Tomorrow, hindi ka na tamad. Tomorrow, mas gigil ka na. Nakikita nyo? Your tomorrow is getting better. And paano mangyari yun? Okay lang ba i-share ko sa inyo paano mag-invest sa personal growth? Okay lang ba? I will share to you mga techniques or mga ways to improve your personal growth. Number 1, check your social media feed. Check your cell phone. Anong madami diyan? If madami diyan is puro toxic news, mga nakaka-down, daming reklamo. If yan ang lagi nasa social media feed mo, automatic ganun ka na rin. So example, for my case, pag open ko ng cellphone ko, alam nyo nasa cellphone ko, sa TikTok ko, sa Facebook, puro motivation. Puro something that I can learn from. That's why, every single day, nag-grow ako. Every time mag-scroll ako, uy, may natutunan ako. Every time mag-scroll, uy, may natutunan naman ako. Every time, wow, gigil na naman ako. So, nakikita yung difference? Pero for some people, for most of the people, ang social media feed nila, kada ganyan, ay, grabe talaga tong yun, oh, problema na naman. Next na naman, hindi ka na inspire. Social media feed. Okay? Improve your social media feed. Puro politika, mga ganon, kung ano-ano pa. Next, books and podcasts. This year ba, January to March, may nabasa ka ng libro? Libro that can help you change your mind? Okay. And so on and so forth. May pinapakinggan ka ba kahit 30 minutes lang habang naglalakad ka, habang naglalaba ba, or kung ano that can improve your personal growth? Books and podcasts. People you spend time with. Most of the time, sino kasama mo? Workmates, tama? Most of the time.
Workmates. Most of the time, hindi na natin kasama pamilya natin. Workmates. Ang tanong, your workmates, sorry. Sorry, nag-burp ako. Yung workmates mo ba inspiring? Yung workmates mo ba sinasabi sa'yo na, uy, mag-travel ka ng Taiwan? Di ba hindi? Sino ang magsasabi sa'yo mag-travel ka ng Taiwan? Sino nagmo-motivate sa'yo everyday? Sino tumutulong sa'yo everyday? Yung unit manager natin. Di ba? Yung pumapalakpak sa'yo kapag nakabenta ka ng 1 case, yung unit manager. Pero bakit natin iniiwasan ang UM natin? Bakit natin iniiwasan? Kasi nga, bakit natin iniiwasan kasi hindi tayo sanay. Ay, may tao palang ganyan kabait. May ganyan palang tao na ganyan ka supportive, kaya umiiwas tayo. Wag guys, dun tayo makisama. Kay mother siya, samahan nyo, mag-message kayo kay mother sa BM nyo. Dapat yan yung mga lagi nating kausap. Next, working environment. Saan nyo mas gusto? Ako, favorite ko, office. Kasi doon makikita ko, nandun yung mga successful, nandun yung BM. Tapos nakita ko ni BM, nagpakape pa. Ni UM, umupo-upo ka lang doon, bibigyan ka pa ng kape. Nakita nyo? Difference. Pero imagine, nasa working environment ka. Ginawa mo ng lahat, pinagalitan ka pa. Okay? Pina-overtime ka pa. Naku guys. Assessing learned experience. Example, this week o last week. Let's say lang ha. Last week, wala kang na-set na appointment. Dapat you learn something from that. Wala kang na-set na appointment last week eh. Ibig sabihin lang nun, wala kang na-allocate na time for proof. So you need to assess that. Huwag mo palipasin lang. Next, mentors. Okay? Automatic mga mentors natin, yung mga speakers natin. Next, mentors. Nung March 31, for sure may numbers na. Sinong top 1 agent sa buong district? Dapat chinachat nyo yun. Yung top 1 agent. Bro, paano mo nagawa yun? Alam nyo ba ako anong hobby ko every month? Lahat ng top 1 namin, top 1 to 5, ini-interview ko. Via voicemail lang. Sabi ko, sa top 1 to 5 mga agent ng district, tanong ko, paano ka nakabenta? Can you share to me via voicemail lang? Saan mo nahanap yung clients mo? Paano ka nakabenta? Sila naman nagvo-voicemail, mga 3 minutes. DM, ganito yan, ganito yan. You know bakit ko ginagawa yun? Because I want to know paano nakakabenta yung mga teammates ngayon in 2025. And alam nyo ba anong common? Do you want to know? Sa mga narinig ko? O madami pa. Pero ang common sa kanila, yung alam nyo ano? Imagine, no, nagpa-mentor pa ako. Nagpapa-mentor ako dun sa mga top 1 agent kasi sila nagbebenta eh. Ako hindi naman ako nagbebenta. Pero, tinuturo ko yun sa iba. Alam niyo yung tutunan ko? Client servicing. Lahat ng nakaproduce sa amin ng 1 million in a month, client servicing. Dinadalaw nila lahat ng kliyente nila. And I encourage you to do this, to do that as well. Skills, trainings. Okay, palakpakan nyo naman ang sarili nyo for being here. Palakpakan nyo naman ang sarili nyo for being here because you are investing on yourself. If you'll do this every single day, your tomorrow is guaranteed to be better. Yun lang. Thank you so much for inviting me. I hope you learned something. Thank you, Ayun. DM. So much po. Ayan. DM. Thank you so much, DM. No? So, Thank you po. we can accommodate questions, DM. Yes, okay naman. Sige po. Ayan, so sino po yung gusto mag-question? Ella, ikaw may question ka po ba? Oh, wait lang, sige. DM Marco, personally ngayon DM, how many recruits would you like to your personal recruits na ma-code mo for this year? As DM, may ganun ka pa rin ba DM? Ilan yung gusto Meron. mo this year? Ang goal ko, 20 direct. Nice. Ang goal ko, 20 direct ang ma-recruit ko ngayon. So ngayon, in my first 3 months, nakaka-4 na ata ako eh. So, my 16 first na lang 3 months. DM. 16 na. 16 na lang, kayang-kaya. And then DM, last follow-up dyan, since
20 direct codeds yung gusto mo. Ano yung go-to na recruitment ano mo, DM? Ayan. What do you usually do, no, pagka Very good. magre-recruit ka? Oo. Very good question, Manay. Thank Alam nyo, you. ang go-to activity ko is what I call praise spill or praise approach. Type ko na lang amin ng praise. Yan ang praise nga ito. Ayan, praise approach. Hindi na ako nagko-cold market, pero lahat ng nasa my day ko, pinipraise ko sila. So example, may nakita ako, nag-my day siya ng sasakyan niya. Praise approach agad. Wow, congratulations, ang galing mo naman. Congrats on your new car. Mga ganun ba sa praise? You know why? Bakit sobrang effective ng praise approach? It's a food for the soul. Doon ko na-recruit yung apat ko. Pinipraise ko sila. Example, nakita ko nagda-travel siya. Sabi ko, Era, travel ka na naman. Okay? Alam mo, feeling ko bagay ka dito sa amin. Feeling ko maging successful ka. Magaling ka eh. And may free travel dito ah. Ganun lang lagi. Praise. That's why na-recruit ko yung apat. Kasi I'll make them feel that they can do this job. That they are, na magaling sila. So, praise approach. So, ganun-ganun lang. Praise approach lang. Tapos they will be attracted to you eh. It's a food for the soul eh. Isipin nila, hala, tingin ni Marco kaya ko? Sige nga, try ko nga. So, anong sabihin nila? Some of them, ay Marco, feeling ko hindi ko kaya, busy pa ako eh. So, reply lang, praise ulit. Hindi, magagawan mo to ng time. Magaling ka eh, magagawan mo to ng kahit 1 hour lang per day. Mga ganyan. Kaya yung isang recruit ko, yung madaming recruit, dun ko siya nakuha. Okay? Yun kasi siya, excellent siya sa person eh. Lagi lang ako nag-excellent sa kanya. Sabi ko, sir, ang galing mo naman. Sir, saan ka na naman pupunta? Sir, ang ganda ng ganyan no. Mga ganyan, puro praise. And then, nakipag-meet siya sa akin. Kasi natuwa siya sa akin eh. Ayun, yun yung go-to activity ko. Pero yun nga lang, Manay, kailangan, madami ka nga lang talaga friends sa Facebook. Eh, saan ko Ayun nahanap nga. yun? Yun yung mga inad-add ko lahat sa, sa Facebook. 5 years ago, 3 years ago. Hanggang ngayon, nag-add-add pa rin naman ako. Pero mga targeted ko lang. I see. Thank you. Those are DM, are those cold market? Cold yung Cold mga market. inad mo na yun. Okay. Cold market Tapos, before, pero naging warm market ko na ngayon kasi praise eh. spray. So parang dun lang siya DM, no? Kasi kunwari nag-add ka ng 20 cold market names ngayon. How often do you message them before nung nag-uumpisa ka pa lang para maging somehow warm mo Maging sila? warm. Oo, kasi ngayon pagka nag-a-add ka, 'di ba, sa dami din nung gagawin mo, parang hindi ka nakakapag-comment to these people na na-add mo. So how do you connect with them DM? Correct, On a Manay. regular That's why. day? Oo. Yeah. In a daily basis, nag-allocate ako 3 hours per day para mag-add tsaka mag-praise. 3 hours per day. 9 a.m. to 12 noon. Habang nagkakape, dyan ako nag-a-add lagi. From PRC, add. Tapos, focus ako sa my day lang. My day 1, dapat may masabi akong praise. Next my day, something. Uy, ang ganda naman dyan. Ang sarap naman sang resto yan. Mga ganon-ganon. Wow, ang ganda naman ng sapatos. Wow, ang cute ng aso. Mga ganon. Praise. So, 3 hours per day yun. So, Thank dun you. siya Manay. So, thank you so much, DM, no? So, ang galing, praise approach. Ako din naman, nagaganon ako DM, pero hindi lang everyday. Kailangan pala maging consistent, no? Very consistent. Papansin talaga, guys, no? Sa mga my days ng ating friends. Ayan. So, pinaka nakuha ko doon, DM, no? Parang nabilib talaga ako sa 40 recruits nung ano po. No? Parang amazing in 1 month, 40 recruits. Napakagaling. No? So, tabletop is the key. Yan. So, sige. Meron pa ba, guys, na questions? Meron pa bang gusto magtanong kay DM? Sige. Wala na ba, guys? Or Guys, wag na kayong mahiya kay kayong DM. mahiya? Ang hirap niyan i-invite.
So, baka may questions kayo, wag kayo mahiya, you type in sa chat box o baka meron kang nahihirapan regarding recruitment or may na-mention si DM na medyo hindi ka pa clear sa nasabi niya, pwede po natin siyang i-ano. Okay, ayan. So, si Rocks daw may tanong. Paano ginawa yung 40 recruits in a month, DM? Ayun, may nagtanong po. Okay. So, paano yung nagawa? Number one, every single day, minimum 4 tabletop siya. Every single day. Sa 4 tabletops na yon, minimum lang to minsan 5, minsan 7. 80% conversion siya. 80% conversion. Tapos, meron siyang Excel file. Doon niya nilista name, ano ang work, basta meron siya parang fact-finding na questions na alam niya ang atake dun sa taong yun. And lagi niya nire-refresh yun. Add siya ng add ng mga tao dun. Ito, friend ko to, tapos ganyan. So, sobrang sipag niya sa tabletop. So, ulit-ulitin lang yon. Tapos may spill siya. Ang spill niya, meron siyang spill eh. Ang spill niya, parang sample tayo. Joyce, meron akong side income opportunity for you. I-share ko na sa'yo via Zoom. Don't worry, wala kang ilalabas na pera. Walang investment na malaki dito. Parang ganun. Very simple yung spill niya eh. So yung tao, maku-curious. Sige, meet kita via Zoom. Doon na niya talaga i-convert. So parang ganun. Ganun yung strategy niya. So, tabletop. Tabletop talaga guys is the key, no? Recruit na tayo ng marami, then tabletop. Magpa-accredit na for tabletop. Ayan. So may question lang po DM si BM Van, no? How do you activate your recruits? Ayan, hello Madam Van. So, ganito. Ang direct unit ko ngayon, we are doing 1.2, 1.5 every single month. And hindi ako nagugulat bakit kami 1.5. Alam ko kasi na maging ganun kami. You know why? Ganito guys. I segregate my recruits into 3 parts. Full-timer, part-timer, rookies. Ang goal ko, yung category ng full-timer, dapat makabenta sila this month. Yung category ng part-timer, dapat makabenta sila this month. Ang category ng rookies, dapat makabenta sila this month. Okay? So, ano ang gagawin ko to make sure na makabenta sila this month? Kaya hindi ako nagugulat kung mag 1.5 kami. Hindi ako nagugulat kasi alam ko, mangyayari at mangyayari yun. Alam ko makakabenta sila. So, paano? Do you want to know? Every week, every Wednesday, minimit ko ang full-timer ko. Every Wednesday, 2 to 3 p.m. Every time mag-meet kami, they share anong nangyari sa kanila for the last week. Anong activities ginawa nila? 30 minutes yun. Another 30 minutes, they will learn something from an MDRT. So kung every week kami mag-meet and they share their activities, sure ako may benta sila for that. Sure ako may benta sila that month. Kasi mag-share ka ng activities mo. Imposible kasi na wala kang result kahit kung may activities ka. So alam ko na ang segment ng full-timer may benta doon. Siguro mga 300 sample. Next, part-timer. Paano ko ma-make sure na may benta sila? Every week nagmi-meet din kami. Alam nyo kailan? Every Monday. Ano ang meeting namin? Ang meeting namin every Monday, 30 minutes bingo, 30 minutes green activity. So may pa-bingo every Monday and may green activity. Pero una ang green activity. 30 minutes green activity, then bingo. So every Monday, magmi-meet kami. Let's say ang atin 20, 30 kasi may bingo eh. They will earn cash dun eh. So umaten sila. Tapos mag-green activity. Gusto kasi nila sabay-sabay mag-approach. Nagbibigay ng spiel. Sure ako, may makabenta dun. Sa part-timer na segment. Siguro mga 400. Okay? Sure ako. Next, another segment, rookies. Ang rookies, we also meet every Tuesday. 8 p.m. to 9 p.m. So sa rookies, ang tinuturo sa kanila, mind setting. More on mindset, mga spiel, mga approach spiel. Sabi ko, message nyo to. Bibigyan ko kayo ng 10 minutes. So mag-message tayo sabay-sabay.
and so on. Sure ako sa mga rookies, may magbebenta naman. Siguro 500. Pero ang bulk ng benta namin galing sa full-timer. Kasi madami silang time eh. They have many activities. So that's why, ganun kami mag-activate ng rookies. Yun naman for group kasi I'm a district manager na. Pero AUM ka, gawin nyo rin lang yung sinabi ko, pero per person basis. Per person, kasi sample pa lang recruit mo. So every week you make sure may minimum kang full-timer, may minimum kang part-timer, may minimum kang rookie. Ang crucial doon ang topic na pinag-uusapan nyo. Huwag nyo pagpasahan yung problema niya sa buhay. Kung kumusta ka naman sa bahay, anong problema meron kayo dyan. Kayo na jowa nyo. Hindi galing ka counselor. Pag-usapan nyo negosyo. Okay. So, una pa lang, opportunity na sinabi-approach mo. Ano ang itong skill na gamitin mo. Sino ngayon na target, mga ganun. Prospect mapping na. Agad-agad. So, bigyan ito every week. Kung every day pa, mas okay kasi anytime. Kasi konti lang naman ang record then you can really activate. Ayun. So, talagang ang is meet our recruits and coach them, no? Coaching talaga. Yun talaga yung pinaka-way to activate yun. So, thank you so much, DM, no? So, ayan guys, meron pa bang questions? Pinagsasabay niyo po ba yung offer ng policy at recruit sa isang tao? May question dito, DM, sa chat box. Like, kapag ka nag-offer daw po ba ng insurance, then, Okay. Kung sell and recruit ba? yes. Pero may tanong muna dito si Edes. Paano yung na-handle lahat ng recruit nyo? Sagutin ko muna, mabilis lang naman to eh. Yes So, po. hindi ko lahat hina-handle. Yung 4,000, hindi ko lahat hina-handle. Kasi may branch manager, may unit manager, may JUM, may AUM. So, sila nag-handle noon. So, ang hina-handle ko lang mga BMs. Check ko lang kung may problema ba sila. Kung nakita ko smooth naman sila din, tuloy-tuloy nyo lang yan. So, ang ako, mas hina-handle ko yung mga direct unit ko. Sa mga 40 plus lang naman yun eh, 50 plus. So, yun ang to answer your question, Edesa. Time will come pag maging district manager ka, Edesa. May mga branch manager ka niyan, mga magagaling din yan, mga unit managers. So, kung may makita kang may kailangan siyang tulong, puntahan mo lang siya. Kausapin mo. So, ganun. Pinagsabay niyo po ba yung policy? Okay. Good question, Leomar. So, ang nasa utak mo, sell and recruit talaga. Ang nasa utak mo, sell and recruit talaga. Pero hindi siya pwede sabay. Okay? May timing siya. So, for my case, nung nag-start ako ng nung full-timer ako, ang una ko, benta muna talaga. In my first 3 months, benta, 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 benta. Bakit? Kasi full-timer ako eh. Kailangan ko ng income. Kailangan ko mabuhay. Sabi ko pa, maka 50K a month lang ako, stop na ako magbenta. Okay? Yun yung medyo maling mindset lang, okay? Pero I want to give you the idea is, bakit ako mag-stop sa 50,000 per month? Kasi alam ko, mabubuhay na ako for the rest of the year. For the 50,000 a month. All in recruitment na ako noon. Nag-stop ako ng 50,000 sa mga ilang client yun, mga 40 clients. Kasi wala naman akong desire to become MDRT nung time na yun. Gusto ko lang maging manager. So, sell, 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 sell. Nung 50,000 ako a month, ang ginawa ko na, lahat ng approach ko, recruitment na lang lahat. Recruitment na lang lahat. Okay? Pero bakit naging MDRT pa rin ako? You know why bakit ako naging MDRT? So, ganito ang ginawa akong strategy. Lahat ng approach ko, kasi I'm already earning 50,000 naman eh. Lahat ng approach ko, recruitment lang. Pero, ang daily activities ko, dinadalaw ko lahat ng kliyente. Dinadalaw ko lahat ng kliyente. Alam nyo ginagawa ko, nagka-client servicing ako. Kinakausap ko lang sila. Bigay ng donut, bigay ng kape. Sila nang nagre-refer sa akin. Sila nang nagre-refer. Marco, thank you sa kape. Alam mo ba, meron yung workmate ko doon, gusto mag-avail ng policy. Doon ako naging MDRT. Client servicing. Pero on the side, puro recruitment ako. Minsan, kapag nakita ko sobrang potential ng taong yun, feeling ko maging magaling talaga to. Sinasabi ko, ikaw na lang kaya magbenta dun sa ni-refer mo. Ito kasi yung commission ay 45%. Sabi niya talaga, sige ako na lang. So, ang dami ko rin na-recruit. Pero madami rin, nagre-refer na lang sila. Okay? So, nakita mo yung sequence. Una, kailangan ko lang magbenta kasi I need to survive.
Pero long term, I really want to stay long here. Kailangan ko mag-recruit. Kailangan ko maging manager. That's why, hininaan ko yung selling activities ko. Lahat ng approach ko, recruit na. Pero, may selling activities pa rin ako. Client servicing nga lang. Nag-refer-refer. Pero, lahat ng mga client servicing na kina-client ko, ang utak ko nun, re-recruitin kita. Pero yun nga lang, mas madami nagre-refer than mag-join. So, ganon. Depende sa timing mo, Liomar. Depende kung nasa anong estado ka na ngayon, nasa saang stage ka sa pro. Kung gusto mo mag full-time, tapos yun ka pa, wala ka pa masyadong income, then sell muna. Hanggang ma-reach mo yung kangalan ka magsusurvive sa income. And then, long-term na agad ang thinking. All-in recruitment ka na. Tapos, client servicing. Para may benta ka pa rin. Para pwede ka na maging MDRT. Tapos, ano yung spill nyo? Ang spill ko lang naman, basic spill lang. Ang spill lang na special sa akin, third-party approach spill. So, example, Hi, Liomar. Sorry, random message ito. Pero in case lang may mga kakilala ka na gusto matuto about our savings program, about insurance product namin sa ProLife UK, I can share to them. Don't worry, 30 minutes lang to via Zoom. They will learn something. Ganun lang. So, hindi siya aggressive type. Parang third party approach type. Yun yung for selling spiel. Sa recruit naman, direct to the point. Direct to the point yung normal na spiel ng recruitment. Ayun. Ayan po. So may last na ata. Hindi. So may ano lang yung DM, no? So ano po daw yung best practice or mindset nyo for your core leaders before po sila, before ma-promote kayo as branch to district and now be UMs na sila and BMs. Okay, yung best practice ko for mind setting for my core leaders, gusto ko talaga wealth mindset. Wealth mindset. Imposible kasi maging successful sa pro na walang wealth mindset eh. Ano meaning ng wealth mindset? Yung desire to be wealthy. Desire to be wealthy. It's very important that we have that burning desire to be wealthy. So yun yung lagi kong sinishare sa kanila. Guys, walang masama mangarap. Walang masama gumanda yung buhay. Laging ganun. Kasi feeling ko kasi nahiya sila mangarap, nahiya sila yumaman, mga ganun. Tinatanggal ko yung barrier na yun. Sabi ko, guys, mas mayaman ka, mas madami kang tao matulungan. Pwede ka pa rin naman tumulong kahit mahirap ka. Pero mas madaling tumulong sa ibang tao kung mayaman ka. If mayaman ka, mas simple ang buhay. May mga recruits kasi, Marco, gusto ko lang naman ng simpleng buhay. Ano bang simpleng buhay gusto mo? Sabi niya, yung nasa bukid ako, meron kaming bahay sa bukid, tapos may sariwang hangin. Sabi ko sa niya, number one, kailangan may bukid ka. Mahal ang bukid. Milyon ang bukid. Hindi ka naman pwede po tumira ka lang dun sa puno. Hindi naman. Kailangan mo ng bahay. It will take money pa rin. And ang simple ang buhay ganito. Mas simple. Example, gusto nyo pumunta ng Europe. Makakapunta kayo ng Europe. Simple yun. May nagkasakit. Pinapunta mo sa St. Luke's. Simple yun. Di ba mas simple yun? Kesa yung, iba kasi yung definition nilang simple eh. What if may sakit? Simple ba yun humingi ng pera sa ibang tao? Hindi simple yun eh. Komplikado yun. So yun yung mindsetting na sinasabi ko. So gusto ko wealth mindset muna. So that's why mga bagong pasok na recruits, more on pangarap nilang pinag-uusapan namin. Puro pangarap nila. Ano bang goal mo sa buhay? Pag nagsabi ng simple, gusto ko lang naman po ng simpleng buhay. Okay, alam ko na yan. Alam ko na atake dyan. DM, gusto ko lang naman ng 5,000 per month. Alam ko na rin atake dyan. Wealth mindset. So more on pangarap nila sa buhay. Kapag may desire na kasi for wealth mindset, may desire na for wealth, madali na ang mga bagay-bagay. Magtatanong na yan. Marco, paano ba mag-approach? Marco, paano mag-present? Marco, paano mag-ganito? Marco, paano mag-recruit? Paano? Puro skills na ang pag-uusapan. Tama? Pero hanggang wala yung wealth mindset, hindi na pag-uusapan yung skills. Konti lang. Marco, nag-approach ako ng dalawa. Walang wealth mindset yun. So mga ganong bagay, yun yung best practice ko. Ayun. For our last question na DM, no? Last na. So, MDRT Marian po, may question daw po.
Hello, DM. Good evening po. Hello. Ayan, DM, ang question ko po, yung curious kasi ako doon sa new recruit mo na naka 40 recruits no in his first month. Meron ba siyang mga, syempre first month pa lang niya, so basically in terms of income, hindi pa naman niya siguro na-achieve yung income na malaki talaga. So kapag ba nagbi-BYB siya, meron siyang nare-receive na objections regarding that aspect, 'di ba? Kasi ang mga tao, ano yan eh, 'di ba? Parang pakita mo muna, oo, na kumita ka na din diyan bago kami mag-join. So paano niya hina-handle kung may ganong objection? And second, question DM, meron ka bang specific na message or pang-motivate sa mga teammates natin na medyo ganun yung mindset when it comes to recruitment na parang, ay, gusto ko muna meron akong ma-achieve. Ay, gusto ko muna mag-NAC ako or mag-MDRT ako bago ako mag-recruit. Kasi may fear sila na baka pag nag-recruit sila, ma-question yung kanilang credibility. 'Di ba? Na ba't ka nagre-recruit, eh, ikaw nga wala ka pang na-achieve. Baka may ganun, actually common yun, 'di ba, sa mga teammates natin. Ayun lang, DM. MDRT Marian, very good question. You know why? Yun yung challenge ng recruit na yun. Sabi niya, gusto niya daw talaga mag-recruit kasi nakita niya talaga business model. Sabi niya, the only way is to build an agency. Negosyante din kasi siya. Sabi niya sa akin, Marco, hindi naman ako nagbebenta eh. Wala pa akong code. Actually, nga ngayon, wala pa siyang code eh. Licensing na lang. Pero may 40 na siya na paid exam. Ano papakita ko? Alam mo ba, sa tabletop slide niya, di ba? Or BYB side, yung first 3 slides is, yung first slide, ako. Buhay ko. Alam nyo ba ito? Ito yung maging manager natin. Alam nyo ba na saan galing to? Ito si DM Marco. Ito mga na-achieve niya. May mga picture pa ako ng sakyan, ng bahay, mga ganon. Kinrab niya, hindi ko alam saan. Basta tinignan ko, sabi ko, dyan pala ang buhay ko bro, no? Kaya yung mga recruits niya, kilala na ako. Next slide. Hiningi niya sa akin, bro, sino ang pinaka-successful mong recruit? Sabi ko, ito si Ron. Binigay ko si Ron. Ito na ang na-achieve niya, ito ang travel niya, ito ang prula, mga poster, mga ganon-ganon, saan ang background. So, ano ang matutunan natin doon? Matutunan natin doon is, you don't need to prove yourself naman eh. You can use the life of your managers, the picture of your manager, their story, borrowed story. Okay, yung third doon, wife ko, si Jude. Alam niyo ba, mag-asawa to sila. Ito yung wife niya, si Judy Ann. Ito yung profession niya. Ito, and so on and so forth. And alam niyo ba, when I started recruiting, nung nag-recruit ako, gusto ko nga gawin ulit yun. Alam mo, nag-recruit ako, ang APE ko lang is 300,000. Wala pa akong travel. Pero nakaka-recruit ako ng sobrang dami. You know why? Anong pinapakita ko? Yung proofin ko na 3,000, 4,000, 5,000. Mas na-appreciate nila. Mas na-appreciate nila. You know why? Kasi kung right now, ipakita ko milyones, guys, baka sabihin nila, nagbebenta ko ng shabu. Joke lang. Hindi sila maniniwala. Sobrang laki nun. Pero kung ipakita mo 2,000, 3,000, guys, sabihin mo, uy, alam mo ba, kumikita na ako dito, gusto ko sabay tayo. Ito, income ko ngayon, 3,000, 4,000. Kaya mo din to. So, you start with that. And then, lagi ka ng story ng example, CPA yung nire-recruit mo. So, kuha ka ng profile ng CPA na teammate natin. Ito, alam mo ba, CPA din to. Right now, she's earning this amount. Naka-travel na siya, 3 travels Switzerland. So, mga ganon. We borrow stories from other people. And ganon, mas madami ako na-recruit nung time na yun kaysa ngayon eh. Kasi ngayon, may nahirapan ako. Alam niyo yung challenge ko ngayon sa recruitment? Ang challenge ko sa recruitment ngayon, pag magre-recruit ako, ang sasabihin nila, ay, ang layo mo na, Marco. Sobrang, yun mo na kasi, galing mo na dyan. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. So, yun yung challenge. Because they know, sobrang layo ko na daw. Kaya anong strategy ko yun? Praise approach. I tell them na kaya nila, na magaling sila. That's why nagre-recruit sila. Pero if they see na ikaw, kakastart mo pa lang. Kakastart mo pa lang. Uy, kakastart lang din ito. Sige, try ko nga din. Sabay tayo. You just borrow stories. Ibida mo lagi, manager, branch manager, district manager. Ako dati, alam nyo ang technique ko dati, turo-turo technique. Alam niyo turo-turo technique? Example, may BYB or may night huddle na face-to-face. Turo-turo technique. Recruit, nakita mo yun, no? Alam mo ba yan? Dati, former brand manager yan. Sa Robinsons.
Alam mo ba dati 150,000 na yun a month. Pero iniwan niya. Ngayon, 1 million a month na yan. Turo-turo technique. Alam, kita mo yun, no? Yung chinita, mga ganyan. Turo-turo technique. Thank you, UM. Ang galing nun. Galing, no? So, thank Welcome. you so much, DM, no, for sharing, of course, your knowledge and insights po sa aming lahat, no? So, we appreciate your time and expertise, DM. Pwede po ba kami maka-request na lang ng picture? Ayan, mag-picture tayo. So, for our... Ayan. Sige, guys.